Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Si Chis Escudero kasi, yung naging desisyon ni Chis Escudero. Si Chis Escudero, kung titingnan natin yung paliwanag niya, nagpaliwanag si Chis. Nung araw na kumalas si Chis sa grupong yan, kasi dapat 11 sila eh. 11. Yung kabila 11. Nung una 11-11 eh. Hindi na binibilang si Bato at si Jinggoy 11-11. 11 yung kila Soto, 11 din si Cayetano. Yun yung panahon na walang majority kasi 11-11. Kahit hindi mo na ibilang si Bato at si Jinggoy, 11-11. So, yan yung ilang araw ng walang session. Pero nung ikatlong araw, noong June 3, lumipat si Chis Escudero. Naging 12-10 na ngayon, 12-10. Nung 12-10 na, nagkaroon na ng bagong mayorya, yung grupo na nila Gatchalian. Anong paliwanag ni Chis Escudero? Ang paliwanag ni Chis Escudero, ang paglipat niya ay hindi ibig sabihin na parang siya'y binitray niya o pinagkanulo niya yung grupong iniwan niya. Hindi yun. Ang sabi niya kasi, masyado nang nagugulo ang Senado at 2 araw na walang sesyon. Kapag natatluhan pa nung araw na yun ng June 3, konstitusyon na mismo ang malalabag. Kasi nakalagay sa konstitusyon. Hindi ka pwedeng mag-adjourn ng 3 sunod-sunod na araw na walang session nang hindi mo pinapaalam sa counterpart mong kamara. Kasi mayroon tayong 2 kamara. Yung Kamara de Representantes, yung House of Representatives, lower house, at saka yung upper house, yung House of Senate. Kung ang House of Senate ay 3 araw na hindi magsesesyon, tuloy-tuloy, ipapaalam niya dun sa counterpart na kamara. Dito hindi. 2 araw nang hindi nagsesesyon kasi pakanangan ni Cayetano. Sinabihan niya ang mga kasamahan niya, huwag tayong a-attend sa session. So ang ginawa mga kabunyog, mga kababayan, nung nakita na ni Chis Escudero mali na ang nangyayari, lumipat na siya doon sa grupo nila Soto. Yan yung kanyang paliwanag. Kumbaga para sa kanya, hindi na pwedeng ganito na masyado ng magulo na ang Senado. Sino ang may kagagawa ng kaguluhan na yon? Si Cayetano. Si Cayetano. Siyempre, hindi pinapangalanan ni Chis. Hindi pinapangalanan ni Chis. Pero, sino ba ang dahilan? Bakit hindi nagkakaroon ng sesyon ang Senado? 2 araw na, tapos matatatluhan pa sana. Si Cayetano yun. Siya ang nagsabi sa mga kasamahan niyang huwag tayong a-attend sa session. Talagang pakana ni Cayetano yun. Kaya lang, nung nakita na ni Chis na grabe na ito, mismong konstitusyon na ang nilalabag nila. Kasi bawal nga yung 3 araw, walang session. Kaya ang nangyari doon mga kabunyog, kumbaga si Cayetano, wala na, unreasonable na. Si Chis Escudero, medyo na rin siya. Sobra na to. So iniwan niya na ngayon yung grupo nila Cayetano. Kaya ang nangyari, naging 10 na lang si Cayetano, 12 na ngayon yung grupo nila Gatchalian. So nagkaroon na sila ng quorum. Bakit quorum yung 12? Ay kasi ang basis mo ng quorum, 22. 22. At ang 12 ay quorum na yan ng 22. So nagkaroon na ng bagong majority. So ngayon, si Chis Escudero, may programa siya, may podcast yang Chiswiz. Ang sabi ni Chis Escudero, pinanood ko yung niya, sabi ni Chis, hindi naman dapat tinitingnan ito na kampo ni Gatchalian, kampo ni Escudero, ay kampo ni Cayetano. Ang sabi ni Chis Escudero, dapat makita ng mga senador na ang dapat na protektahan, hindi na kung kaninong kampo ka, kundi yung Senado. Kailangang pangalagaan ang reputasyon ng Senado. Hindi na to sustainable at tenable at hindi maaari magpatuloy ng ganito ang Senado. Kung tanong mo naman, kaninong panig akong ngayon,
Ang paniko mula't mula hanggang ngayon ay sa Senado. Ibig sabihin, hindi pwedeng manatiling ganun yung institusyong kinabilangan ko. Kung ang tanong mo ay majority ka ba o minority? Magpapaka-technical ako ng konti. Ang definisyon ng majority sa Kamara man o sa Senado, bumoto ka sa nanalong Senate President. Ang definisyon ng minority, bumoto ka sa natalong Senate President. So kung maalala mo yung election ng Senate President Cayetano, bumoto ko para sa kanya, so majority ako. Yung iba bumoto para kay Senator Soto, kaya sila minority. Ngayon walang Senate President kasalukuyan ang Senado. So acting lamang si Senator Win Gatchalian at Senate President Pro Tem lamang siya. Pero dagdag ko, hindi porkit majority ka, kakampi ka ng administrasyon. Hindi porkit minority ka, kakampi ka ng oposisyon. Hindi porkit majority ka, iisa lamang ang boto nyo. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Nung Senate President ako, syempre kakampi ko ng mga nasa majority na bumoto sa akin. Nung in-archive ko yung impeachment ni VP Sara last year, yung boto hindi sumunod sa majority-minority. Tulad ng ibang mga kontrobersyal na botohan. Halimbawa, si Senator Risa yata, nung panahon yun, bumoto para labanan yung pag-archive. Si Senator Lacson nag-abstain. Si Senator Zubiri bumoto para i-archive yung impeachment. Magkakakampi sila sa minority pero hindi pare-pareho ang boto nila. Ganon din ang mangyayaring botohan sa mga controversial na bill. Death penalty man, divorce man, SOGI bill man, abortion. So, hindi yan susunod sa mga linyang ganon. So, majority-minority, hindi ibig sabihin, tulad ng sinabi ko, isang boto o grupo kayo palagi sa lahat ng issue, sa lahat ng botohan. Yan yung inaano ni Chis Escudero, mga kabunyog. Yan yung pinapaliwanag niya. Kaya, ano ito, kumbaga, ang ano na yan, ang anong ito ay pinapaliwanag ni Chis, kailangan tingnan na ngayon ng mga senador yung reputasyon ng Senado. Kahit wag nang tumingin kung kanino ka, Gatchalian ka o Cayetano ka, hindi. So, sa ngayon, mayroong mga nagsasabi na mayroon pang mga kasamahan si Chis na gusto nang lumipat. Napapabalita yan. Napapabalita si Villanueva, napapabalita si ang magkapatid na Villar. Ano yan? Kumbaga, may mga balibalita niya na lilipat na daw. Si Villanueva, yung magkapatid na Villar, si Loren nga. Kung titingnan, gusto sanang lumipat, kaya lang siyempre alanganin yung sitwasyon niya dahil sa kapalpakan niya . Pero lumalabas yung balita na yung magkapatid daw na Villar ay posibleng lumipat na. Tapos si Villanueva rin, napapabalita, lilipat na rin daw. So yan yung mga balibalita ngayon, mga kabunyog. Sa tingin ko, malaki ang magiging papel ni Chis Escudero. Sa pagkumbinsi kila Villanueva sa kila Villar. Kasi siyempre, galing si Chis sa kanila . Galing si Chis sa kanila. Itong sila Villanueva at saka sila Villar, malamang gusto na rin niyang lumipat. Gusto na rin niyang lumipat. Kaya lang, ang problema kasi, yung mga problema nilang kinakaharap. Halimbawa kasi si Villanueva. Si Villanueva kasi may kaso . Sa katunayan, baka sa sunod na linggo, kung itutuloy ng ombudsman yung kaso, dapat kasuhan na si Villanueva. So, paano na ang kaso niya? Paano na yung kaso niya? Kung lilipat siya, matutuloy pa ba ang kaso niya? Yan yung mga contentious na issue dyan. Kaya hindi ganun kadali ang paglilipat ni Villanueva. Kaya itong si Villanueva, madali itong makumbinsi ni Chis . Madali itong makumbinsi ni Chis, itong si Villanueva. Kasi kahit naman si Villanueva tahimik nitong nakaraang mga araw. Hindi naman siya sumama doon sa Blue Ribbon Committee hearing. Ang nandun lang sila Amy Marcoleta, si Padilla, si Alan Peter at si Pia. Pero wala doon si Joel Villanueva. Tapos nitong nakaraang mga araw, nagkaroon ng mga usap-usapan na si Joel Villanueva daw ay nag-iisip na ring lumipat. Yan yung sinasabi. Si Chis, malaki ang magiging role diyan ni Chis. Kasi siya ang pwedeng makakumbinsi diyan sa mga yan.
Siya ang pwedeng makakumbinsi kay Joel Villanueva, sa magkapatid na Villar, kahit kay Loren, si Chis ang makakakumbinsi diyan. Ha? Kasi galing siya diyan sa grupo na 'yan. Hmm? Ha? Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.